Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kaniyang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Marcos, Ebanghelista, at tayo ay nakapaloob pa rin sa ikatatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Si San Marcos po ay anak ng isang babaeng nagngangalang Maria at pinsan ni San Bernabe. Ang kanilang tahanan sa Jerusalem ay tagpuan ng unang Kristiyano. Si San Pedro ang nagbiniyag kay San Marcos, kaya anak ang tawag sa kanya ng apostol. Pinaniniwalaang siya ang nagtatag ng Kristyanismo sa lungsod ng Alexandria sa Africa, at dito rin siya naging martir sa pananampalataya. Alam po ba ninyo na ang pinakamatanda at ang pinakamaikli sa apat na ebanghelyo ay ang ebanghelyo ni San Marcos? Ang kaniyang ebanghelyo ay sinulat sa wikang Griego na ang layunin ay patunayan sa mga hintil na naging Kristiyano na si Jesus
ang tagapagligtas at siya ay tunay na Diyos. Ang Ebanghelyo ni San Marcos ay tunay ngang kayamanan para sa lahat ng mananampalataya. Isinulat din ang kaniyang Ebanghelyo para tulungan ang mga tao na malaman na si Jesus Nazareno na nagpakasakit at namatay para iligtas tayo mula sa kasalanan ay anak ng kataas-taasan at kamahal-mahalang Diyos. Kaya binabasa natin ang Ebanghelyo ni Marcos, nalalaman natin na upang maging tagasunod ni Jesus, tayo rin dapat handang magsakripisyo. Nararapat na pasanin natin ang ating mga krus at sumunod sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya dalawang mahahalagang punto para sa pagninilay. Unang-una, kagaya ni San Marcos, lahat tayo tinawag upang ipagpatuloy ang misyong sinimulan ni Kristo. All of us are called to continue to the mission that has been started by Christ. Kung ating babalingan ang ating ebanghelyo sa araw na ito, sinugo ni Jesus ang kaniyang mga disipulo upang ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagbibinyag, sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit, sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala at kababalaghan. Dapat sa ating buhay, masalamin din ang misyon at pag-ibig ni Kristo. We are to live as Jesus lived. We are to love as deeply as Jesus loved. And we are to share the wealth of our gifts, talents, and abundance as Jesus did. Ikalawa, ibahagi natin ang ating buhay gaya ng pag-aalay ng buhay ni Kristo para sa atin. Kahit taglay ni Kristo ang kalikasan ng Diyos, hindi niya piniling manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, binitawan ni Jesus ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na parang isang alipin. Ipinanganak bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba, nag-alay ng buhay, naging masunurin hanggang sa krus. Wala siyang itinira para sa kaniyang sarili. Nagpakababa upang tayo ay makapiling at madama natin ang pagmamahal ng Ama. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng banal na Eucharistia, tulad ni San Marcos, maging katuwang at kaagapay nawa tayo ni Kristo upang maipalaganap ang mabuting balita sa ating pakikipagtulungan sa misyon ni Jesus Nazareno. Mag-alab nawa sa ating mga puso ang liwanag ng isang pagiging buhay at tunay na saksi ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.